Daiki Kamida, ang kabilang sa Kamida Promotions, nabigay na ng malagang payo kay John Riel Casimero, sinabing may hindi palagan. Vincent Asolabio, pasayaw-sayaw na lang dahil kuha na ang timbang. Handa nang ipagiganti si Jonas Sultan sa hapon. Narito ang buong kwento. Sa gitna ng patuloy na pinag-usapan sa Japan at Pilipinas, ang kontrobersyal na pagkatalo ni John Riel Casimero kay Kyunosuke Kamida, muling naging laman ng balita ang pahayag ng dating world champion na si Daiki Kamida, pinsan ni Kyunosuke. Sa kanyang YouTube channel, nilabas ang buong pusong paghingi ng tawad si Daiki matapos ng kamali ng kanyang prediksyon, sapagkat inakala niya na madispatsa ni Casimero itong si Kyunosuke sa pamamagitan ng knockout. Ngunit sa halip na manatili sa paghingi ng tawad, nagbigay ng matalim na obserbasyon itong si Daiki tungkol sa tunay na dahilan kung bakit nanalo ang kanyang pinsan, at ito raw ay hindi lamang dahil sa tactical diskarte, kundi dahil sa contracted weight na laban. Ayon kay Daiki, ang laban ay ginanap sa 58 kilograms, mas mataas sa natural na timbang ni Casimero na kilala bilang dating kampiyon sa light flyweight at bantamweight. Ang pagkakamali ng kampo ni Casimero ay pumayag sila sa laban ng ganun kabigat. Di ni Daiki, hindi yun dapat tinanggap. Hindi yun pata sa kanyang katawan at sa kanyang natural na bilis. Dagdag pa niya, ang problema hindi si Casimero mismo, kundi yung desisyon ng mga taong nasa paligid niya. Kung ako sa kanila, hindi ko ipinagpatuloy yung laban. Sa parehong video mga kakwento, ipinaliwanag ni Daiki na laki ng agwat sa taas ng timbang ay nagbigay ng malaking bintahe kay Kyunosuke, at ayon sa kanya, 13 cm height advantage ang kanyang pinsan na ginamit nito sa buong laban sa pamamagitan ng distansya, jabs at iwas sa mga pamatay na suntok ni Casimero. Tinawag ni Daiki ang laban bilang isang shioshai o mapaklang laban. Ibig sabihin, hindi ito naging exciting sa panlasa ng mga boxing fans. Ngunit niya, sa boxing, ang hindi magandang laban minsan ang tamang diskarte para manalo. Habang marami ang nadismaya sa kakulangan na aksyon, tiniyak ni Daiki na taktikal na plano ay pinakita ni Kyunosuke. Hindi ito laban ng tapang, ito ay laban ng utak. Anya, at kung ang kalaban mo ay mas maliit at galing sa mas magaan na timbang, kailangan mong gamitan ang iyong bintahe. At ginawa ni Kyunosuke yun ng tama. Gayunpaman, malinaw sa tono ni Daiki mga kwento na may simpatya siya kay Casimero. Kilala ko si John Riel, palaban siya, agresibo, may puso. Pero kung ang timbang ay hindi naayon sa kanyang natural na kondisyon, kahit anong galing mo, mabibigatan ka talaga. Ibinunyag pa ni Daiki ng mismong kampo ni Casimero ay dapat naging mas maingat sa pagtanggap ng laban, lalo na kung hindi naman ito para sa titulo. Kung exhibition lang o non-title bout, bakit kailangan sa 58 kilograms? Ang featherweight ay 57.15 kilograms. Dapat doon lang sila nagkasundo, paliwanag niya. Sa kabila ng kritisismo, pinuri rin ni Daiki Kamida ang pagkilos at profesionalismo ni Kyunosuke na sa kabila ng mga matitinding batikos ay nananatiling kalmado at nakatuon sa laban. Matagal na siyang binabatiko sa Japan, sinasabihan na puro yabang, pero ngayon, ipinakita niya na kaya niyang manalo sa dating 3-division world champion, nagdag ni Daiki. Ngunit mga kakwento, binigyang diin din niya na hindi dapat dito magtapos si Kyunosuke. Ito ay simula pa lamang. Gusto niyang makilala bilang tunay na world-class boxer, kaya kailangan niya ipakita yon sa mas mataas na antas, sabi ng 2-time world champion. Samantala, sa panig ng mga taga-suporta ni Casimero, nananatiling mainit ang usapan. Marami ang naniniwala na hindi patas ang laban at si Cuadras ay nagpakita pa rin ng tapang sa kabila ng disadvantage. Ngunit kung susundin ang obserbasyon ni Daiki Kamida, ang tunay na aral ng laban ay hindi lang tungkol sa pagkatalo o panalo, kundi sa pagpaplano at tamang desisyon bago pumasok sa ring. At gaya ng sinabi ni Daiki sa huling bahagi ng kanyang pahayag, sa boxing, hindi sapat ang tapang, kailangan din ng tamang timbang, tamang oras at tamang desisyon. Sa pagkakataong ito, nagkamali ang kampo ni Casimero at doon sila natalo. At dahil ito ay umalingaw ngayon mga kwento na naku, kung si Daiki ang masusunod ay hindi niya papayagan si Casimero na lumaban dahil syempre sa timbang na di pabor kay Casimero. Mga kakwento, pasayaw-sayaw na itong si Vincent Acero Asolabio matapos makuha ang tamang timbang para sa kanyang laban kontra yan kay Katsuma Akitsugi yung November 7, 2025 sa bansang Amerika, November 8, Sabado naman sa Pilipinas. Buo ang determinasyon ni Asolabio na ipagiganti ang kanyang kaibigan na si Jonas Sultan na minsang tinalo na ni Akitsugi sa isang kontrobersyal na laban.
At ayon sa mga nakasaksi sa weigh-in, kampante at masigla ang kilos ni Asolabio, tanda ng magandang kondisyon sa darating na laban. Asahan ng mga Pinoy boxing fans ang 1-0 na handang bumawi para sa dangal ng Pilipinas at ipahiganti itong si Jonas. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Utol, kay kakwentong Aldren, kay kakwentong Ruben Ubani. At kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.